Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong aralin naman ang ating tatalakayin ngayong araw na ito, kung saan ito ang pagsulat ng talumpati. Sinasabi rito, ang talumpati ay isang formal na nagpapahayag ng binibigkas sa harap ng manonood o tagapakinig. Binibigkas bagaman madalas itong nagsisimula sa nakasulat na anyo. Tandaan natin, class, na ang talumpati ay hindi matatawag na talumpati kapag hindi ito binibigkas sa harap ng manonood. Mananatili ito siyang nakasulat na anyo o tinatawag nating sanaysay kapag hindi ito bibigkasin sa harap ng manonood. So yun ang tandaan natin, class, ha. Hindi matatawag na talumpati ang isang talumpati kapag hindi ito bibigkasin sa harap ng manonood. At mananatili itong sanaysay kapag hindi ito binigkas sa harap. Isang sining ng pagsasalita na maaring nanghihikayat, nangangatuwiran o tumatalakay ng isang paksa para sa mga tagapakinig. At diskursong tumatalakay sa pananaw ng isang mananalumpati tungkol sa isang paksa o issue. So sa ang talumpati, class, marami siyang layunin, maraming layunin, no? Kapag bakit ka nagsasalita sa harapan. Maaari kang manghikayat ng mga manonood. Anong iba't ibang klaseng manghikayat? Katulad ng mga politiko na nagsasalita, no, kapag dumarating na yung eleksyon. Bakit sila nanghihikayat? Para botohin sila ng mga botante. Nangangatwiran din, halimbawa kung meron kang gustong pangatwiranan na paksa, ito tama ito pero yun mali yun. So, yun yung nangangatwiran na talumpati. Maaari din na tumatalakay ng isang paksa para sa mga tagapakinig. So, nagbibigay siya ng impormasyon, nagbibigay siya ng kaalaman sa mga manonood. So, mayroon tayong iba't ibang klase ng layunin sa pagtatalumpati. Sinasabi rin na diskursong tumatalakay sa pananaw ng isang mananalumpati. Kagaya ng sinabi ko, nangangatwiran siya tungkol sa pananaw niya. Kung ano yung pananaw niya, binibigay niya. Kung ano yung pananaw niya. So, ibig sabihin, pinapangatwiranan niya kung ano yung pananaw niya tungkol sa isang paksa. So, yan yung sinasabi sa layunin ng mga tagapagtalumpati. So, meron tayong tatlong uri ng talumpati, class. Ito yung daglian o biglaan, maluwag, at handa. Unahin natin yung daglian. Ang daglian o biglaang talumpati, class, walang ganap na paghahanda o hindi nangangailangan ng paghahanda. O sa Ingles, tinatawag natin itong impromptu speech. Ibig sabihin, wala talagang ganap na paghahanda o hindi nangangailangan ng paghahanda. Bakit? Kasi nga impromptu, agad-agad kang mag-iisip kung ano yung sagot doon sa ibibigay sa iyo na paksa o katanungan. Saan natin ito karaniwang nakikita? Nakikita natin ito sa mga job interview, sa mga question and answer portion at pagkakataon ng pagpapakilala. So, di ba kapag tayo ay ini-interview sa isang kapag kumukuha tayo o naghahanap tayo ng trabaho, ini-interview na tayo, di ba? Hindi natin alam kung ano yung itatanong ng management sa atin. Hindi natin alam kung ano yung tinatanong. So, agad-agad makakapag-isip tayo ng sagot doon sa mga tanong na yun. Katulad din sa mga question and answer portion, halimbawa sa Miss Universe, hindi ba? Sa Miss Universe, hindi natin alam kung ano yung paksa o tema nung tanong na yun. So agad-agad tayong nakakapag-isip at doon natin makikita yung kagalingan ng isang tao. Sinusubok tayo dito sa impromptu kung ano yung talas ng isip natin sa pagtatalumpati na walang paghahanda talaga. So yun yung daglian o biglaang talumpati. Hindi gaya naman sa maluwag na talumpati, meron siyang ilang minuto na paghahanda. Tandaan na, ilang minuto, hindi siya araw, hindi siya buwan, no? Hindi siya linggo, kundi minuto lamang. Minuto, minutes, kumbaga. Pero dito sa maluwag na talumpati, class, alam na ng mananalumpati ang tema ng programa. Kung saan siya magtatalumpati, alam na niya kung ano yung tema. Okay? Pabubunutin ng isang nakarolyong papel na kinasusulatan ng paksang kanilang lilinangin. Ibig sabihin, bubunot ang isang mananalumpati kung ano yung paksa na kanyang pauunlarin. Okay? Lilinangin.
binibigyan ng ilang minuto ang kalahok upang linangin ang paksa. So, ibig sabihin, pagkatapos siyang magsulat, no, o pagkatapos siyang magbunot ng paksa, doon na niya lilinangin yung paksa. So, bibigyan siya ng ilang minuto. Kadalasan, class, 3 minuto yung ibinibigay na pagkakataon para malinang ng mananalumpati yung paksang kanyang nabunot. Pagkatapos niyang malinang, mapaunlad yung paksa, ay doon na siya magtatalumpati. So, pagkatapos ng 3 minuto, agad-agad magtatalumpati na siya. So, yun yung maluwag na talumpati o tinatawag sa Ingles na extemporaneous speech. Sa handang talumpati naman, class, maaring manuskrito o saulado. Kasi, meron na ito siyang paghahanda. May paghahanda na talaga ito. Maaring linggo, nakahanda na siya. 1 week, nakahanda na siya. Maaring ilang araw, nakahanda na siya. Prepared speech sa Ingles ang tawag dito. Maaring saulado, kasi nakapagsasagawa na siya ng manuskrito at may sapat na panahon upang kabisaduhin ang kanyang mga sasabihin. Saulado na niya. Ibig sabihin, memorize. Memorize na niya, kabisado na niya kung ano yung kanyang itatalumpati doon sa araw mismo ng kanyang talumpati. Maaari ding manuskrito. Pagtatalumpati sa pamamagitan ng pagbasa sa manuskrito. Ibig sabihin, sa araw ng kanyang talumpati, meron siyang hawak na manuscript. Pero, before yung talumpati niya, nakapag-practice na siya. Okay? Nakapag-practice na siya ng kanyang talumpati na may hawak siya na manuscript. So, yun yung handang talumpati. So, babalikan natin. Anong pinagkaiba ng 3 uri ng talumpati? Ang 3 uri ng talumpati, class, ay daglian o biglaan, maluwag at handa. Ibig sabihin, ng daglian o biglaan, wala talagang ganap na paghahanda. Ni oras, ni minuto, walang ibibigay sa iyo na paghahanda. Ang maluwag na talumpati naman, class, o tinatawag sa English extemporaneous speech, ay merong kang paghahanda pero sobrang limitado lamang. 3 minuto ang kadalasang ibinibigay sa maluwag na talumpati para lilinangin yung paksa na nanabunot mo. At saka doon ka magtatalumpati. Ang handang talumpati, class, ay meron talagang ganap na paghahanda. Ibig sabihin, bago pa man yung talumpati, nakahanda ka na. Bawa araw man yan, yung ilang araw bagong talumpati, nakahanda ka na. Maaring ito ay saulado at maaari din ito ay manuskrito. Saulado, memorize na. Ang manuskrito, may binabasa na manuscript sa pagtatalumpati. So, narito naman yung hakbang sa pagsulat ng talumpati, paghahanda, pananaliksik, pagsulat at pagrere-bisa. Unahin natin yung paghahanda. So, sa paghahanda, may mga 4 na tiyak na elementong kailangang paghahandaan bago sumulat ng talumpati. Ito yung mga sumusunod. Layunin ng okasyon, layunin ng tagapagtalumpati, manonood at tagpuan ng talumpati. Sa layunin ng okasyon, class, bukod sa pagtiyak natin ng paksang tatalakayin natin, napakahalaga rin na tiyakin natin yung layunin ng okasyon. Ano yung mga layunin ng okasyon? Kasi may mga pagkakataon na ito'y naglalayong magbigay ng impormasyon o inspirasyon, magpaliwanag, magsalaysay, at iba pa na naaangkop doon sa tema o paksa ng idaraos na okasyon. So, kailangan, before ka magsulat ng talumpati, kailangan mo muna paghandaan kung ano yung layunin ng okasyon. Kung layunin ng okasyon na magbigay ng impormasyon, so, yun yung dapat na isusulat mo na talumpati. Dapat layunin mo na magbigay ka ng impormasyon. Okay? Pangalawa ay layunin ng tagapagtalumpati. Bilang tagapagsalita o mananalumpati, nararapat lamang na magtalaga o magtakda ka ng sarili mong layunin, lalo na kung ikaw lamang yung magsasalita. Okay? Kadalasan kasi kapag isa lamang ang tagapagsalita, ang layunin niya ay siya na ring layunin ng okasyon. Habang kung pangkat o grupo naman ang magsasalita, ay kailangan niyang tiyakin ang espesipikong papel na kanyang gagampanan dito. So halimbawa, kung ikaw mismo, kadalasan kasi isa lamang yung tagapagsalita, kung ano yung layunin ng tagapagtalumpati, ganun din yung layunin ng okasyon. Okay? Same din dun sa layunin ng okasyon. So, mainam ding pantakda ng limitasyon ng layunin sapagkat sa pamamagitan nito ay nabibigyan mo ng angkop na haba
nilalaman at tono ang piyesang itinatanghal o itatanghal mo. So, yun yung layunin ng tagapagtalumpati. Kung same lang doon sa layunin ng okasyon, walang problema. Kung same kayo ng layunin. Pero kung meron kang karagdagan na layunin, halimbawa kung gusto mo ring manghikayat, so dapat yung talumpati na susulat mo na paghandaan mo ay meron ding panghihikayat na layunin. Pangatlo ay ang manonood. Ang manonood ay hindi lamang tagapakinig bagkus tagapagtakda rin ng estilo at nilalaman na ilalahad ng mananalumpati. So dito class, ay kailangang alamin mo ang dami ng taong dadalo at ang kanilang mga pangunahing detalye kagaya ng edad, kasarian, kalagayan sa lipunan o estado sa buhay at kulturang pinagmulan. Kasi hindi naman maari na magtatalumpati ka na yung mga pinili mo na mga salita ay hindi angkop doon sa edad ng manonood mo. Okay? Halimbawa, bata yung mga audience mo, yung manonood mo. Pero yung mga salita mo ay pang-formal masyado. Hindi maintindihan ng mga bata. Kasi bata pa hindi pa ganun kalawak yung isip nila. Pero kapag ang mga manonood mo, yung mga professionals na, pwede ka nang gumamit ng mga jargon ng mga salita o kung ano pa man. Kailangan angkop din yung mga salita na ilalagay natin sa talumpati natin para doon sa ating mga manonood. Titingnan din natin yung manonood natin. Pangapat ay tagpuan ng talumpati. Ang tagpuan ng talumpati class ay sinasaklaw ng elementong itong detalye kagaya ng lugar na pagtatanghalan, oras, kagamitan at ang daloy ng programa o okasyon. So ito ay malaking tulong sa iyo bilang isang mananalumpati upang mas maihanda mo ang iyong sarili at maagapan ang mga suliraning maaaring kaharapin sa araw ng pagtatalumpati. So, kailangan tiyakin mo yung tagpuan ng talumpati. Okay? Kailangan mo paghandaan anong lugar ang pagtatalumpatian mo. Kung halimbawa, kung ito ba ay pang seminar, dapat naayon din yung tagpuan ng talumpati mo na pang seminar. At tiyakin mo rin yung detalye o lugar na iyong pagtatanghalan. Halimbawa, yung oras, yung kagamitan at daloy ng programa para hindi ka na maabala doon sa iyong pagtatalumpati. Ang susunod naman na hakbang sa pagsulat ng talumpati ay ang pananaliksik. So, meron tayong tatlo na gagawin o proseso sa pananaliksik natin. Ang pananaliksik class o pangangalap ng datos ay susi upang makabuo ng isang mabisang piyesa ang mananalumpati. So dito nagaganap ang mga sumusunod. Ang pagbuo ng plano, pagtitipon ng material at pagsulat ng balangkas. Anong meron sa pagbuo ng plano? So sa bahaging ito, isang kahingian sa mananalumpati ang pag-aaral ng paksa o tema at ang papel o gampanin niya sa naturang okasyon sa pagbuo ng isang paksa o temang tatalakayin niya. So, ito yung magtatakda ng kanyang mga kailangang ihanda mula sa kanyang sarili hanggang sa mga external na aspekto. So, sa pagbuo ng plano class, dito mo na gagawin lahat kung ano yung meron dun sa talumpati mo. Okay? Ano yung gagampanan mo bilang isang mananalumpati sa naturang okasyon mo na dadaluhan mo. Pangalawa, yung pagtitipon ng material. So, titipunin mo ang lahat ng material na kailangan mo ayon sa nabuong plano mo. Maaring ito ay nakalimbag tulad ng aklat, artikulo o di nakalimbag gaya ng panayam o mga kwento at maaari ding audiovisual tulad ng pelikula, musika at larawan. Magiging madali ang pagsulat kung makalilikom ang lahat ng material na kailangan. O ibig sabihin, maaring mas magiging maganda kung ito ay nalikom o malilikom yung lahat ng material na kakailanganin. So sa pagtitipon ng material, tinitipon natin lahat ng mga impormasyon na kailangan natin doon sa talumpati natin. Maaring ito ay printed, yung nakalimbag na publish, tulad ng aklat, article, so yung mga di nakalimbag ay ng mga lectures, no, yung mga panayam, yung mga interviews natin, yung mga kwento at maaari din yung audiovisual. At pangatlo, yung pagsulat ng balangkas. Sa pagsulat ng balangkas class, hindi na kailangan magsulat agad pagkatapos likumin ang mga material sapagkat may mahalagang bagay pa na kailangang gawin. Una, pangkat-pangkatin ang mga natipong material
na siyang gagamitin gabay sa pagbuo ng balangkas. At ikalawa naman, pagkatapos ikategorya ang mga datos, maaari nang bumuo ng balangkas na magbibigay direksyon sa pagsulat ng piyesa. So, kailangan pangkat-pangkatin mo muna yung mga natipong material na siyang gagamitin mo doon sa pagbuo ng balangkas. Okay? So, pagkatapos mo matipon lahat ng mga material na gagamitin mo, ay anong gagawin natin? Susunod, ikakategorya mo na ngayon yung mga datos. So, maaari nang bumuo ng balangkas na magbibigay direksyon sa pagsulat ng piyesa. So, yun yung pagsulat ng balangkas. Sunod naman ay ang mismong pagsulat natin. Dalawang proseso ang isinasaalang-alang sa yugtong ito, ang pagsulat at ang pagre-rebisa. Ang pagsulat ng talumpati, simulang sulatin ng talumpati sa nabuong balangkas. So, narito ang ilang pangkalahatang gabay sa pagsulat. So, una, sumulat gamit ang wikang pabigkas. So, tandaan na ang talumpati class ay isinusulat hindi para basahin, kundi para bigkasin. So, dito ay kailangang isaalang-alang ang kakayahan mo, no? Ang kakayahan ng mga tagapakinig na unawain ng talumpati. Kaya naman, pinakamabisang gamitin ng estilong natural o yung tono na parang nakikipag-usap lamang. So, wag yung nasobrahan na sa pagbibigkas. So, kailangan yung tono natin natural lamang. Na parang nakikipag-usap ka lamang sa mga manonood, sa tagapakinig mo. So, yun yung sinasabi dyan na sumulat gamit ang wikang pabigkas. Pangalawa, sumulat sa simpleng estilo. Kapag sinabi nating simpleng estilo, iwasan yung mga mahabang salita. At hanggat maaari, huwag ding gumamit ng technical na salita. Sa madaling sabi, gumamit ng mga pangusap na may iisang paksa lamang. So, gumamit tayo ng simpleng estilo sa pagsusulat natin ng talumpati. So, gumamit din ng iba't ibang estratehiya ng pagpapayag na pabigkas kagaya ng mga sumusunod. So, maaaring paggamit ng matalinhagang pahayag o tayutay, paggamit ng kwento, pagbibiro, paggamit ng mga konkretong halimbawa, paggamit ng paralelismo, at paggamit ng mga salitang pantransisyon sa mga talata. So, yan yung mga iba't ibang estratehiya kung paano tayo magpahayag ng pabigkas. At huwag din piliting isulat agad ang simula at wakas ng talumpati sapagkat karaniwang madali kung magsisimula sa gitna o katawan ng talumpati. Hindi ba? Kasi kapag nagsusulat tayo agad sa simula, maaaring mabago pa natin yung simula. Okay? Kailangan, mas madali kasi tayong nakakagawa ng isang talumpati kapag sa katawan natin ito sinisimulan. So, tandaan class, ang introduksyon ng talumpati ay maaaring sipi mula sa akdang pampanitikan, anekdota, pagbanggit ng paksa o tema at magpapaliwanag sa susing konsepto, pag-iisa-isa sa mga layunin at pagtatanong sa taga-pakinig. So, yun yung laman ng introduksyon ng yung simula natin. Ang konklusyon naman class, maaari nating wakasan ito sa pamamagitan ng sipi mula sa akdang pampanitikan o anekdota na magbibigay diin sa nilinang na ideya. Paglalagom sa mga pangunahing ideyang dinevelop, pagre-review sa mga layunin at kung paano ito natamo, at panawagan sa tagapakinig na gumawa ng pagkilos. So yun yung maaari nating gawin na konklusyon o wakas sa ating talumpati. At ito na yung panghuli, yung pagre-rebisa. Ang pagre-rebisa ng talumpati class, mahalaga ang paulit-ulit na pagbabasa, ang pag-ayon ng estilo ng talumpati sa pagbigkas at ang pag-aangkop ng talumpati sa haba ng oras ng pagtatanghal. Bakit mahalaga yung paulit-ulit na pagbasa? Sapagkat kagaya ng pangkalahatang yugto sa pagsulat, hindi natatapos ang pagsulat sa pagbuo ng draft o burador sapagkat ito ay kailangang pangdumaan sa pagre-rebisa at pag-i-edit bago mabuo ang pinal na sulatin. So may isasagawa ito ng maayos kung paulit-ulit nating babasahin ang isinulat nating piyesa na maglalantad sa mga kailangang idagdag, tanggalin o baguhin. Kasi kapag paulit-ulit nating binasa, maaring may makita pa tayong mali, so tatanggalin natin. May makita pa tayo na kailangang baguhin, so babaguhin natin. So may kailangan pa tayong, may nakulangan pa tayo, so meron tayong pagkakataon na madagdagan yung talumpati natin. Pangalawa, yung pag-ayon sa estilo ng talumpati sa paraang pabigkas. So pakinggan kung may ritmo
pumusika ang bagsak ng bawat pahayag. So nagagawa ito kung napag-iiba-iba ang haba at ikli ng pangungusap. So sikapin din ang mga salitang makabuluhan at nais bigyang diin ay nasa dulo. So kailangan din natin yung estilo natin ay hindi yung monotonous. Okay? Yung pabigkas, hindi siya monotonous. Dapat meron din yung tono mo na kailangan ay meron ding makahikayat din, yung parang gaya din sa musika na meron ding hindi taas baba, no? Yung intonasyon natin meron ding taas at baba. At yung haba at diin ng mga pangungusap natin ay dapat hindi pare-pareho. Pangatlo, pag-aangkop ng talumpati sa haba ng oras ng pagtatanghal. So, huwag gawing eksakto sa oras. Ibig sabihin, mas maikli ang kabuuan ng talumpati sa oras na tinakdang tagal nito. So, iangkop din natin yung talumpati sa haba ng oras nating talumpati. So, sinasabi na huwag gawing eksakto sa oras. Dapat mas maikli sa kabuuan ng talumpati sa oras na itinakdang tagal nito. So, narito ang karaniwang tagal ng iba't ibang uri ng talumpati. Panayam o lektura, 45 to 50 minutes. Presentasyon ng papel sa isang komperensya, 20 to 25 minutes. Susing panayam, 80 to 22 minutes. Pagpapakilala para sa panahing pandangal, 3 to 4 minutes. Talumpati para sa seremonya, 5 to 7 minutes. So kagaya sinabi doon, pag-aangkop ng talumpati sa haba ng oras ng pagtatanghal, kung halimbawa, ang kinuha mong talumpati ay talumpati para sa seremonya kung saan 5 to 7 minutes, so wag gawing eksakto na 7 minutes yung talumpati mo. So kinakailangan mas maikli doon. Halimbawa, 6 minutes, 5 minutes, no? Para kasi mas maikli kasi yung kabuuan ng talumpati sa oras na tinakdang tagal nito. Hindi ka magsosobra. Kailangan meron kang ilalaan na minutes doon sa talumpati mo. So tandaan, ang mga tagapakinig ay may sarili at kanya-kanyang attention span o tagal ng kakayahan sa pakikinig, kaya iwasang maging kabagot-bagot bilang mananalumpati. So yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.